Kabanata 4921. Mahinahong utos ni Cedric. Kung ito ay sa kurbos, sigurado siyang hindi na niya kailangang gumawa ng labis para pumatay ng tao. Si Harvey ang kinatawan ng pamilya Patel at ng 6 na hermit families, gayon din ang acting head ng Heaven's Gate. Natural lang kay Cedric na tumawag ng backup. Matapos patayin at sakta ni Harvey ang napakaraming tao, kailangan niyang bayaran ang halaga. Hindi lang kaya ni Cedric na maalis si Harvey, ngunit magagamit din niya ang pagkakataon para atakihin ang Pride at magkaroon ng pagkakataon na makasama siya. Nang marinig ang utos ni Cedric, lumitaw ang mga eksperto sa pananamit ng kurbos mula sa lahat ng dako. Nakatayo ang ilan sa pader at puno. Ang iba ay nakatago sa anino ng gusali. Lahat sila ay may malungkot na ekspresyon, na parang kaya nilang pumatay ng tao anumang oras. Bukod sa kanila, marami ring security guard na may mga baril na nakaharang sa dinadaanan nina Harvey at Shay, lahat sila ay mukhang mabangis. Narinig din ang mga tunog ng pagbukas ng kabaong. Ang corpse walker ay nagpaplano na gamitin ang kanilang pinakadakilang trump card. Nagbago ang ekspresyon ni Shay, at inilabas niya ang telepono. Alam niyang nawala ng kontrol ang sitwasyon. Tahimik na nilingon siya ni Harvey na nakangiti. Ano? Dinala mo ang napakaraming tao dito para sa paliwanag. Fine. Kung ganoon, lumuhad ka lang sa harap ng lahat at mabali ang braso mo. Pakakawalan kita kung gagawin mo. Natigilan ang lahat kanina, tapos nagkamot ng tenga. Akala nila mali ang narinig nilang lahat. Tumigil sandali si Cedric, saka ngumiti. Para sa kanya, si Harvey ay nabaliw o sadyang tanga sa sinabi niya sa sitwasyong ito. Baliw ka ba, Harvey? Sigaw ni Elodie. Si Young Master Cedric ang Young Master ng Corpse Walker. Siya ay kabilang sa top-rated circle. At ikaw, isa ka lang kon man isang geomancy expert at live-in son-in-law. How dare you tell Young Master Cedric na lumuhad sa harap mo? Gusto mo rin ang braso niya. Patuloy kang mangarap. Hinawakan ni Elodie ang kamay ni Cedric, at humarap kay Harvey na may masamang tingin. Dahil kabilang ka sa pamilya Zimmer, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka at baliin ang iyong braso, at pagkatapos ay pagsisilbihan mo sa akin ang iyong asawa ngayong gabi. E-slide ko ang mga bagay kung gagawin mo. Kung hindi, magsesettle kami ng score sa'yo sooner or later. Nagsalita si Elodie na parang siya ang aktwal na ginang kaya napatingin si Cedric sa kanya ng may paghanga. Sa mismong sandaling ito, lubos na nerefresh si Elodie. Bukod sa natatapakan niya si Harvey, siya rin ay naging first time feeling superior, lalo na't dati pa siyang kamag-anak ng kanyang pamilya. Napangiti si Harvey. Sa tingin mo ba may karapatan kang kausapin ako ng ganyan? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cedric at ng iba. Walang nag-iisip na magiging ganito kawalang galang si Harvey kay Elodie. Sinisikap niyang tulungan siya. Bakit napaka-ignorante niya? May death wish ba siya? Ang ilang eksperto ng corpse walker ay nagbitak ng kanilang mga leeg habang sila ay humakbang pasulong. Mas malakas sila kaysa sa mga nakaraang corpse walker. Nakaramdam sila ng kumpiyansa na kunin si Harvey. Hold on, Young Master Cedric. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang live-in-in-law ng pamilya Jean. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kukumbansihin ko siya, sabi ni Elodie, sa sandaling lumabas ang mga eksperto. Sa totoo lang, mas gusto niyang year-okon si Harvey. Nakangiting tumanggaw si Cedric, at nanunood ng may pag-usisa. Isang hakbang pasulong si Elodie na may matuwid na ekspresyon. Alam kong sumuko ka na sa sarili mo, Harvey. Hinahamon mo si Young Master Cedric para lang ipakita ang halaga mo. Sobrang sinusubukan mong kunin si Mandy na manatili sa iyo. Ngunit kailangan mong malaman na kahit gaano ka kahanga-hanga, wala kang karapatang labanan si Young Master Cedric. Grabe ang mangyari kung magagalit talaga siya. Malalagay ka sa matinding problema. Hindi lang ang pamilya Patel at ang hermit families, ngunit kahit ang pamilya Jean ay hindi ka mapoprotektahan kung kami ay willing to stand up for you. Masungit na sabi ni Elodie. Alam kong wala kang magandang intensyon sa simula, pero bibigyan ko ng pagkakataon si Cedric simula nang magsalita ka.
Hindi naman masyado late na lumuhag ngayon, sabi ni Harvey. How dare you, Harvey? Sigaw ni Elodie, galit na galit. Sa tingin mo ba kakausapin kita ngayon kung hindi mo ako ginawa? Hinding-hindi mauunawaan ng isang magsasaka na tulad mo ang ibig sabihin ng mga corpse walker. Bang! Maririnig ang galit na mga yapak. Si Darwin, Prince Gibson, at ang mga manlalaban ng sangay ng Heaven's Gate Golden Sands ay nagpakita, nakatingin ng kakilakilabot. Daan-daang tao ang lumitaw sa likod ni Harvey, at mabangis na tumingin sa mga corpse walker. Ito ang teritoryo ng sangay ng Heaven's Gate sa Golden Sands. Gayunpaman, kung ang parehong mga partido ay magkasalungat, walang sino man ang maaaring mahulaan ang kahihinatnan. Natigilan si Elodie, pagkatapos ay nag-click sa kanyang dila. No wonder you're so stubborn and unreasonable. You have Golden Sands to back up you. Huwag mong kalimutan, kahit gaano pa sila kalakas, wala silang kinalaman sa iyo, dahil hindi naman sila sa iyo sumusunod sa utos. Kung wala sila, nagkakamali ka kung sa tingin mo ay kaya mo pa talagang magpakitang gilas. You're dead wrong. Walang kwenta ang mga taong ito kay Young Master Cedric. Hindi ko talaga kailangan na magpakita sila, kahit na gusto ko, sagot ni Harvey. Dahil kamag-anak mo si Mandy, Elodie, umalis ka na rito. Pero kung patuloy kang magyayap-yap, kukunin ko na ilabas ka din. Si Harvey then glared at Cedric before asked coldly, well, luluhod ka ba o hindi? You won't get another chance pagkatapos nito. You little bastard, gusto mo na bang mamatay? Kahit nasa sandaling ito, ipinagmamalaki pa rin ni Harvey ang kanyang lakas. Galit na galit ang matanda nang makita ito. Masyado bang nahawakan ang ego mo? Kung patuloy mong sinisiraan si Young Master Cedric ng ganito, ako mismo ang papatay sa'yo. Angal niya. Hindi ka talaga takot mamatay ha? Napabuntong hininga si Harvey at ibinaba ang likod ng palad niya pasulong. Sampal, ang matanda ay pinalipad, at tinakpan ang kanyang mukha sa hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwalang naglakas loob si Harvey na gawin ito sa kanya. Isang hakbang pasulong si Cedric, at pinikit ang mga mata. You've got guts, Harvey. To do this right in front of me, may death wish ka ba? Ikaw, sampal. Sinampal ni Harvey si Cedric sa lupa, at hindi na siya mapakali na kausapin si Cedric. Bibigyan mo lang ba ako ng tamang paliwanag pagkatapos kong kumilos? Nagulat ang lahat. Napuno sila na may lubos na kawalang paniwala, nalilito ang isip. Si Harvey ay tila casual na ibinaba ang kanyang palad pasulong. Gayunpaman, sinampal niya si Cedric sa lahat ng tao. Walang nag-iisip na maglalakas loob din siyang kalabanan si Cedric. Si Cedric ang Young Master ng pamilya Lopez, pati na rin ang Corpse Walkers. Siya ay nakatadhana upang magtagumpay sa pamilya. Hindi lamang siya nagkaroon ng malakas na background, malakas na katayuan, at malawak na koneksyon, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay ganap na wala sa imahinasyon ng lahat. Habang siya ay nasa Golden Sands, lahat ng uri ng mayayamang tao ay tumugon sa kanyang mga kapritsyo. Kahit na ang mataas at makapangyarihan ay nagpakita ng paggalang, pati na rin ang Young Master ng pamilya John. At gayunpaman, ang isang tulad niya ay sinampal sa lupa. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Young Master, anong nangyari sa iyo Cedric? Sumunod ang lahat, at galit na binuhat si Cedric sa lupa. May marka ng palad ang maputlang mukha ni Cedric, at umiikot ang ulo. Hindi na nagpapigil si Harvey sa kanyang sampal. Nasa bingit na ng pag-iyak si Cedric. Go! Patayin niyo siya! Isang batang corpse walker ang tumakbo palabas, sumisigaw sa kanyang mga baga. Inilabas din ng mga security guard ang kanilang mga baril. Ang mga expert corpse walker ay sumugod din, handa nang kunin na ilabas si Harvey. Bang! Agad na hinila ni Darwin ang gatilyo sa ere. Subukan niyo ako. Kung sino man ang laban kay Sir York, laban sa sangay ng Heaven's Gate Golden Sands. Hinahamon niyo rin ang pamilya Gibson. Kasabay nito, inilabas ng mga eksperto ng sangay ng Heaven's Gate ang kanilang mga baril, pana,
at espada, handang kumilos. Dalawa ang baril ni Darwin, para siyang musketeer. Nang makita ang lahat ng ito, ang mga corpse walker at ang mga security guard ay natigilan. Hindi nila akalain na ang sangay ng Heaven's Gate Golden Sands ay magiging matibay na protektahan si Harvey. Galit na galit si Elodie nang makita ito. Gusto niyang tap-okan si Harvey. At gayunpaman, paano niya tatanggihan ang kanyang magagandang biyaya at gawin ang isang bagay na tulad nito? How dare you? How dare you, Harvey? Alam mo ba ang kahihinatnan na kailangan mong pasanin sa pagiging ignorante mo? Natural, naniniwala pa rin siya na walang lakas ng loob o lakas si Harvey para labanan si Cedric. Kahanga-hanga, mas nakakabilib ka pa sa inaakala ko. Si Cedric ay isang makaranasang tao. Sa sandaling natauhan siya, ang galit sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng namumuong hangarin na pumatay. Maraming mayamang playboy ang nakita ko noon sa Kurbos, nakakita ako ng mga young master sa Walls Inc., at marami akong nakilalang tinatawag na mayamang pamilya sa ibang bansa. Pero aaminin ko, first time kong makakita ng kasing yabang at parang suicidal na tulad mo. Hindi mo lang pinalampas ang pagkakataong sinubukang ibigay sa iyo ni Elodie, ngunit ginalit mo rin ako. Alam mo ba, medyo maghihirap ang mga taong nagagalit sa akin. Inilabas ni Cedric ang kanyang tabako, sinindihan ito, at huminga ng malalim. You'll have to pay for this. Sa puntong ito, walang silbi na pagsisihan mo ang mga desisyon mo. Ngumiti ng mahina si Harvey. Dahil kahanga-hanga ka, bakit hindi mo ipakita sa akin kung ano ang mayroon ka? Tingnan ko lang kung gaano ka kalakas. Tingnan natin kung matatakot mo ako. Sasabihin ko sa iyo ngayon, nawasak ko ang maraming mga scumbags araw-araw. Kung hindi mo ako bibigyan ng maayos na paliwanag, hindi ako tatutol sa mga taong nasa likod mo na lumuhad sa harap. Anuman ang mga pangyayari, hindi ililibing ni Harvey ang mga bagay hanggat hindi binayaran ni Cedric ang halaga ng pananakit kay Mandy. Kung hindi titigil si Lillian at ang iba pa. Paano pa makikita ni Harvey si Mandy sa hinaharap? Matapos marinig ang sinabi ni Harvey ay tumawa ng galit si Cedric. Interesting. Very interesting. Hindi ka lang mayabang pero hindi mo rin alam kung kailan ka susuko. Lubos mong binabaliwala ang iyong buhay, ngunit ginagawa mo pa rin ito ng bonggang-bongga. I'm curious. Kumusta pa kaya ang mga katulad mo? Dahil lang ba sa swerte? Kung ganoon nga, natatakot ako na dito magtatapos ang swerte mo. Ang kay-abangan at kamangmangan ni Harvey ay lubos na nagpagalit kay Cedric. Bukod sa insidenteng kinasangkutan ni Penny, naglakas loob pa rin si Harvey na humingi ng paliwanag kay Cedric. Para kay Cedric, ang isang hamak na lalaking tulad ni Harvey ay walang karapatang makipag-usap sa kanya ng ganoon sa una. Elodie scoffed, at natural niyang hinamak si Harvey. Ang isa ay mula sa isang mayamang pamilya mula sa Kurbos. Ang isa ay isang mababang uri ng tao. Ang isa ay isang young master. Ang isa ay isang live-in na manugang. Ang isa ay may napakalaking impluensya. Ang isa naman ay puppet lang. Para kay Elodie, walang laban si Harvey kay Cedric kahit anong anggulo. Gusto niyang kalabanan si young master Cedric. Sinusubukan lang niyang humagulgol. Iniisip na kaya niya talaga. Sa panahon ngayon, hindi dinidiktahan ng husay sa pakikipaglaban ang lahat sa lipunan. Hindi niya ba alam yun? Gaano man siya kalakas, maaari ba siyang makipaglaban sa mga baril? Maaari ba siyang makipaglaban sa mga makina? Di niya alam kung kailan siya aalis, pero heto siya, parang tanga. Sa mata ni Elodie, dapat may death wish si Harvey. Well, live-in son-in-law siya for a reason. Siya ay ganap na walang silbi. Kabanata 4,925. Nagbago na ang panahon. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay maglalakas loob na labanan si young master Cedric. Isang figure ang lumabas sa looban, at para siyang lalaking nasa 30s, nakasuot ng ordinaryong damit. Wala siya kapansin-pansing mga katangian, ngunit isang nakakatakot na aura ang maramdaman sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga corpse walker nang makita siya. Nandito ka na Mr. Gepard.
Bilasan mo. Ilabas mo dito ang bastos na ito. Kinalaban niya ang mga corpse walker. Sa isang bihirang talento tulad ng sa iyo, walang sino man ang makakalaban. Siya ang taong malamang na maging isang god of war ng nakababatang henerasyon ng mga corpse walker. Siya ay higit na makapangyarihan at nakakatakot kumpara sa pangalawang matanda, at siya rin ang pinakamalakas na bantay ni Cedric. Kasama si Gepard, naniniwala si Cedric na magagawa niya ang anumang gusto niya sa Forbidden City. Harvey, right, I've seen your files. You're impressive, pero hindi ka sapat para talunin ako. I don't care if you're in the right or not. Ang alam ko lang na provoke mo si young Master Cedric. He's in a bad mood, kaya kailangan kong itapon ka ngayon. Galit na tinitigan ni Gepard si Harvey. Kung ang bawat isa sa inyo ay lumuhad dito sa loob ng 3 buong araw at mabali ang sariling braso, hahayaan ko itong lumipas. Kung hindi hey. Isang nakakatakot na aura ang lumabas kay Gepard habang siya ay malamig na tumawa. Nabalot ng kanyang aura ang buong lugar, na tila maliit ang lahat sa kanyang harapan. Kalmado ang ekspresyon ni Harvey. Ang isang tao na nasa kalagitnaan ng pagiging isang Diyos ng digmaan ay walang halaga sa kanya. Kahit na si Gepard ay isang Diyos ng digmaan, madali siyang masampal ni Harvey. Gusto mo lumuhad si Sir York? Malamig na bulalas ni Prince Gibson pagkatapos humakbang pasulong. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sa tingin mo eksperto ka dahil lang sa mas lumang damit ang suot mo. Gusto mo bang mamatay? Ibinaba ni Gepard ang likod ng palad niya pasulong. Ang kanyang bilis ay kamangha-mangha, at maihahambing sa 1/10 ng bilis ni Harvey. Sa husay ni Prince Gibson, hindi siya nakapag-react doon. Agad siyang pinalipad, at bumagsak sa lupa. Goo! Lumabas ang dugo sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay may isang nakakakilabot na ekspresyon. Siya ay lubos na nagalit, hawak niya ang isang baril, ngunit siya ang natamaan. Ito ay sadyang hindi mapapatawad. Hey, ang daming walang kwentang tanga. Tumango si Cedric. Kahit gaano mo pa ipagmalaki ang iyong lakas, lahat kayo ay pakitang tao lamang. Mr. Gepard's my best corpse walker. You people are no match for him. Nagsimulang maghiyawan ang mga tauhan ni Cedric, na ikinagulat ang lakas ni Gepard. Matamang pinandilatan ni Elodie si Harvey, kumbinsido na ang live-in-in-law na ito ay sa wakas ay makakaunawa na rin sa sarili niyang mga limitasyon. Bastos ka, papatayin kita, bulalas ni Prince Gibson, nagngangalit ang mga ngipin. Gumapang siya sa lupa at tinanggal ang safety lock ng kanyang baril, at itinutok ito kay Gepard. Hindi ka mas mabilis kaysa sa isang bala, hindi ba? Napakunot ng noo si Gepard. Hinaway-kaway ni Harvey ang kanyang kamay para pigilan si Prince Gibson sa anumang bagay. Alam niyang walang silbi ang mga baril laban sa mga eksperto tulad ni Gepard. Naisip ni Gepard na natakot si Harvey matapos makita ang kanyang mga galaw. Ngayon natatakot ka na, bulalas niya, casual na naka-cross arms. Huwag mong sayangin ang oras ko. Gusto ko ng prangka. Lumuhad, o mamatay. Hindi mo alam kung gaano kalakas si Mr. Gepard, Harvey. Sabi ni Elodie na nagkunwaring concern kay Harvey. Sabay-sabay daw siyang samampa sa 10 ekspertong martial artist, at nanalo. He's invincible. Napatay niya ang maraming corpse walker na lumaban din sa kanya. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Makinig ka sa akin. Lumuhad ka na. Sinasabi ko ito sa iyo para sa ikabubuti mo. Well, luluhod ka ba o hindi? Mayabang na hiling ni Gepard. Ikaw ba? Kung gagawin mo akong kumilos. Wala kang karapatan dyan. Agad na pinutol ni Harvey si Gepard na ikinagalit ng huli. Kasabay nito, hindi na siya nag-aksaya ng oras at humakbang pasulong, na ikinumpas ang palad patungo kay Gepard. Ang bilis noon ang tanging paraan sa mahabang tagumpay. Parang walang lakas at mabagal ang sampal ni Harvey. How dare a mere son-in-law even go against me? Dumura si Gepard. Gusto mo bang mamatay? Ibinaba ni Gepard ang likod ng kanyang palad pasulong, nagbabalak na hampasin si Harvey sa parehong pag-atake. Kumbinsido siya na kaya niyang talunin si Harvey dito.
Gayunpaman, sa sandaling magbanggaan ang dalawang palad, isang nakakatakot na enerhiya ang bumalot sa buong kalangitan. Ano? Nagulat si Gepard nang biglang bumagsak ang mga depensa sa kanyang katawan. Sampal. Pumatok si Gepard sa bronze gate ng malakas na putok. Ang lahat ay nanghina sa mga tuhod, at nabalisa. Paanong posible? Matapos makita si Gepard na kumikibot-kibot sa lupa na parang asong namamatay, lahat sila ay nagtaka kung nanaginip ba sila. Isang mahinang sampal lang. Paanong napakalakas nito? Nawala agad ang ngiti ni Cedric. Si Gepard ang pinakamahusay na manlalaban ng nakababatang henerasyon ng Corpse Walkers, gayon din ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate. At gayon paman, hindi man lang naipagtanggol ng lalaki ang sarili sa isang simpleng sampal. Anong biro? Anong nangyari sa iyo, Gepard? Ang iba pang mga Corpse Walker ay natauhan, at galit na sumugod para buhatin si Gepard. Namilog ang mga mata ni Elodie, hindi niya maintindihan kung bakit may ganoong talent si Harvey noong una. Sa kanya, ganyan ay ganap na imposible. Bilasan mo, tumawag ng tulong. Tanong ni Cedric na malungkot ang mukha. Hindi na kailangan. Nadapa si Gepard sa lupa, itinulak ang lahat sa isang tabi, na tuluyang binaliwala ang malungkot na ekspresyon ni Cedric. Siya kinagat ang kanyang ngipin, at nanlilisik ang mga mata sa kay Harvey. Hindi ka ba nahihiya? How dare you sneak up me like that? Kilala mo ba kung sino ang guru ko? Alam mo ba ang kahihinatnan na kailangan mong pasanin sa ginawa mo sa akin? Napangiti si Harvey. Sino ito? Enlighten me. If I know, isa lang sa paa mo ang mabali ko. Ang yabang. Nasa bingit ng pagsabog sa galit si Gepard matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Kasali ang teacher ko sa Martial Arts Alliance. Angal niya. Kung galit ka sa kanya, pahihirapan ka niya sa isang salita lang. Malamig na tumawa si Gepard. Natatakot ako, nanunuyang sabi ni Harvey. Nang maramdamang tinutuya siya ni Harvey, tumawa ng galit si Gepard. Ikaw talaga ay isang ignorante na tao, Harvey. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng Martial Arts Alliance? Kung pag-uusapan lamang natin ang tungkol sa isang bagay kamakailan lamang, pinangunahan ni Representative York ang Martial Arts Alliance ng bansa at naging isa na sa mga direktor ng Martial Arts Alliance sa buong mundo. Alam mo ba kung gaano kahanga-hanga si Representative York? Bueno, ang aking guro ay ang kanyang kanang kamay. Talagang ako ay isang sumisikat na bituin sa kanya. Kung laban ka sa akin, laban ka sa guru ko. Sasaktan mo si Representative York at ang Martial Arts Alliance. Lalaban ka sa Martial Arts Alliance ng bansa at sa mundo ng sining. Patay ka. Matapos marinig ang mga salita ni Gepard, ang mga Corpse Walker ay pinandilatan ng mata si Harvey. Alam nilang lahat kung gaano kahanga-hanga si Representative York. Hindi lamang niya pinabagsak ang mga mapagmataas na Indian, ngunit kinuha din niya ang kontrol sa Far East Martial Arts Alliance at pinamunuan ang Martial Arts Alliance sa buong mundo bilang isa sa mga direktor. Malaki raw ang respeto ng Amerika, the Empire, kasama ang iba pang Martial Arts Alliances kay Representative York. Ito lamang ay sapat na upang patunayan ang lakas ni Representative York. Si Gepard ay hindi lamang isang nangungunang talento para sa Corpse Walkers, o alinman siya ay isang sumisikat na bituin sa kay Representative York. Ang pamagat mag-isa ay maaaring takutin ng sinumang gusto niya. My right hand man, my rising star, inihayag ni Harvey ang isang komplikadong hitsura. Hindi ko pa narinig iyon. Natigilan ang lahat, ngunit agad ding natauhan. Judging from what Harvey meant, is he saying that he's Representative York? Napangisi si Elodie. Wala kang pag-asa, Harvey. Sa tingin mo hindi ko alam. Tinawag mo ang iyong sarili na Prince York pabalik sa South Sea. Tinawag mo ang iyong sarili na head coach sa Buckwood. Sinabi mo na ikaw ay si Branch Leader York noong ikaw ay nasa Mordo. At ngayon, sinasabi mo sa amin na ikaw ay si Representative York. Walang hiya ka. Ang iba pang mga Corpse Walker ay napuno ng paghamak. Ngumisi si Cedric. Kung Representative York ka talaga,
Ako mismo ang head coach. Ha. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Gepard, at malamig siyang dumura. How dare you insult me and my teacher, you ignorant fool. May death wish ka ba? Ngumiti si Harvey, hindi na siya mapakali sa pagsasalita, at humakbang pasulong at ikinumpas ang likod ng palad. Ano? Paano? Tila isang ordinaryong sampal sa iba, ngunit ito ay walang katapusang paglawak sa harap mismo ng mga mata ni Gepard. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikibot habang siya ay nakasalampak pabalik, ngunit si Harvey ay mukhang palapit ng palapit kahit na ano pa ang ginawa ni Gepard. Sampal. Isang malakas na sampal ang narinig. Ginawa ni Gepard ang lahat para makaiwas sa pag-atake, ngunit tinamaan pa rin siya sa mukha. May nararamdaman pa siya na walang sinuman sa buong mundo ang makapagtatanggol sa sarili laban sa sampal. Muli siyang pinalipad. Hindi na nagpapigil si Harvey. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa loob ng katawan ni Gepard, na naputol ang koneksyon nito sa kanyang ganap na mga ugat. Dumura si Gepard at bumagsak sa lupa, nanginginig ang katawan. Inipon niya ang kanyang lakas para bumangon, ngunit walang pakinabang. Nagbago ang ekspresyon niya, at napasigaw siya sa galit. Anong ginawa mo sa akin, bakla ka? Anong ginawa mo? Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tisyo, hindi man lang nagtaas ng ulo. Ikaw ay isang martial artist sa iyong sarili. Hindi mo ba masasabi, isa ka ng baldado ngayon? Mabuhay ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang wheelchair. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gepard. Pilit niyang sinubukang tumayo para labanan si Harvey hanggang kamatayan. Katulad niya natatayo na pero, bumagsak ulit siya sa lupa. Sumasakit ang buong katawan niya. Hindi lamang napilayan ni Harvey ang kanyang martial arts, ngunit pinutol din niya ang koneksyon ni Gepard sa kanyang mga ugat. Mula noon pasulong, hindi niya magawang iangat ang kahit isang daliri. How dare you na pilayin si Mr. Gepard, you bastard! Ang mga corpse walker ay nagalit. Itinutok nila ang kanilang mga baril at pana sa direksyon ni Harvey. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Harvey? Naiintindihan mo ba kung anong problema ang ay dudulot mo dito? Galit na galit si Elodie. Paanong hindi maintindihan ng isang live-in na manugang na tulad niya ang sarili niyang halaga? Hindi lang madadala si Mandy at ang kanyang pamilya sa sitwasyon, ngunit maaaring masangkot din ang pamilya Jean. Walang kabuluhang karumihan na tulad mo ay walang karapatang makipaglaban sa isang kilalang tao tulad ni Mr. Gepard. Pagbabayaran mo ang pagpuslit mo sa kanya ng ganyan. Kinagat ni Elodie ang kanyang mga ngipin, umaasang lumuhod si Harvey. I'm very impatient right now. Tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey si Elodie, at nilingon si Cedric na may singkit na mga mata. Luluhod ka ba? Paano ang paliwanag ko? Ang pangit ng mukha ni Cedric. Hindi niya akalain na wala talagang magagawa si Gepard kay Harvey. Siya rin ay tahasang hindi iginagalang. Balak niyang gawin lahat para itapon si Harvey. Medyo mayabang ka, Harvey. Mas maraming yabag ang narinig sa labas ng bakuran. Maraming lalaking nakauniporme ang nagpakita. Itinutok nila ang mabibigat na baril kay Harvey at sa iba pa sa sandaling pumasok sila. Ang mga baril ay puno ng nakakatakot na firepower, na naging sanhi ng pagtaas ng tensyon. Si Darwin at ang iba ay lumalala ang kanilang mga ekspresyon. Ang lakas ng loob mo, Harvey. Si Young Master Cedric ang mahalagang bisita namin. Gusto mo siyang lumuhod? May karapatan ka bang itanong yun? Napasulyap si Harvey, at nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng damit na may kasamang ibang babae na may katangi-tanging makeup. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay nakapikit ng mapang-akit, at ang kanyang mahahabang binti na natatakpan ng itim na medyas ay napakasistilaw sa mga tao. Kahit sinong lalaki ay hindi makahinga nang makita ang ganitong tanawin. Maging si Cedric ay napalunok ng palihim, sapat na iyon para patunayan ang kagandahan ng babae. Siya ay walang iba kundi isa sa mga tagasunod ni Blaine, si Kensley ng pamilya Quinlan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napangiti si Harvey.
Naisip na niya na may kinalaman si Blaine sa sitwasyon, ngunit wala siyang patunay. Ngayong nagpakita na si Kensley, hindi na kailangan iyon. Siya ang pinakamalaking patunay noon. Miss Kensley, Vaughn won't be here to protect you anymore, mahinahong sabi ni Harvey habang nakatingin ng mabangis kay Kensley. Kung nabali ko ang mga paa mo nang hindi sinasadya, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na makasama ang iyong mahal na young master. Kay Vaughn ka na lang mapupunta. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng pagpunta dito? Dumilim ang mukha ni Kensley. Malamig na tumawa ang matanda ng corpse walker. Nakikita mo ba kung gaano ka-arrogant ang bastard na iyon, Miss Kensley? Hindi lang niya kami nirerespeto, pati si Mr. Gepard. Ang corpse walker ay inimbitahan ni young Master John. Isinaalang-alang lamang namin ang pagbuo at pamumuhunan sa Golden Sands kasi hiniling niya sa amin. At ngayon, walang taong pumunta dito para lang year-okan ang lahat sa atin. Sa puntong ito, kailangan nating pag-isipang muli ang kasunduan natin kay young Master John. Malamig na tumawa ang mga corpse walker habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa kay-abangan ni Harvey. You should handle this, Miss Kensley, malamig na ngiti ni Cedric. Ang Golden Sands ay kay young Master John, kung tutuusin. Masisira ang kanyang reputasyon kung kukuha pa tayo ng kahihiyan. Nagliwanag ang mga mata ni Elodie, at alam niyang malapit nang magdusa si Harvey. Si Kensley ay isang direktang inapo ng pamilyang Quinlan. Ibang-iba siya kumpara sa isang kamag-anak lamang na katulad ni Elodie. Ang kanyang background, kapangyarihan, at katayuan ay hindi kapani-paniwala. Ang 100 Elodie ay hindi sapat upang ihambing laban kay Kensley. Sa lakas niya, tapos na si Harvey. Huwag kang mag-alala, young Master Cedric. Simula nang dumating ako dito sa lugar ni young Master John, sisiguraduhin kung mayroon kayong lahat ng kinakailangang proteksyon. Kahit sinong lumaban sa corpse walker, lalaban din sila sa akin at kay young Master John. Bibigyan ka rin namin ng patas na pahayag tungkol dito. Matuwid ang tingin ni Kensley. Mayabang siyang naglakad papunta kay Harvey kasama ang mga kasama niya. Alam kong magaling kang makipaglaban, Harvey. Pero alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Alam mo ba kung sino si young Master Cedric? Ito ang Golden Sands. Inimbitahan dito si young Master Cedric at ang iba pa bilang bahagi ng inspection group ni young Master John. Nandito sila para mamuhunan sa malalaking proyekto, at bigyan ng maraming tao ng mga oportunidad sa trabaho. At gayon paman, pumunta ka dito para sa ilang patas na pahayag at napilayan si Mr. Gepard dahil dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Sinamaan ng tingin ni Kensley si Harvey. Papatayin kita ngayon din. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi lang ako ituturing na inosente, kundi bibigyan pa ako ng gobyerno ng Good Citizen Award para doon. Napatingin si Harvey kay Kensley na may maliit na ngiti. Alam mo bang hindi mo ako matatalo, kaya pinasok mo ang gobyerno dito. At ngayon gusto mong magsalita ng dahilan. Sige, I can play along too. Bakit hindi mo tanungin kung ano ang unang ginawa ni Cedric? O sinasabi mo na alam mo na, pero nagpapanggap ka pa ring hindi. Kabanata 4,930. Malamig na tumawa si Kensley. Wala akong pakialam sa ginawa ni young Master Cedric, Harvey. Kahit na siya ay nakagawa ng pagpatay at panununog. Siya pa rin ang mahalagang bisita ni young Master John. Kahit anong gawin niya, hindi kanya kailangang sagutin. Sa anumang kaso, maaari mong iulat ito sa mga awtoridad o sa pamilya John. Ngunit sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan at lakas ng loob na gawin ang anumang gusto mo sa teritoryo ng pamilya John? Nasaktan mo na ang mga tauhan ni young Master Cedric. I'm sorry, but I'll have to take down you. Hamalakhak si Harvey. Even your young master might not say things like that to me. And yet, you think you have the right to that. Malamig na ngumiti si Kensley. Huwag mong kalimutan. Ikaw lang ang may awtoridad na ito dahil sa badge ng Heaven's Gate. Hindi dahil ikaw talaga ang acting head. Kahit na ikaw, wala kang pagpipilian kundi ang lumuhod sa harap ng Country H Martial Arts Alliance.
Mayroon din akong ibang pagkakakilanlan kamakailan. Ako ang kinatawa ng Golden Suns Martial Arts Alliance. Lumapit si Kensley kay Harvey bago bumulong sa kanyang tenga. I'm using this identity just to take down you. Tell me, do you think you will suffer? Nagtataka namang tumingin sa kanya si Harvey. To think nag-effort ka para lang makasama ako. Mauunawaan mo sa lalong madaling panahon na ang presyo na ibinayad mo para sa pagkakakilanlang iyon ay hindi man lang makakasira. Malamang mag-croak ka on the spot kapag na-realize mo yan. Itinaas ni Kensley ang baba ni Harvey na mukhang saplada. Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gilas dito dahil lang sa sinamantala mo ako, Harvey. May sasabihin ako sa'yo, walang anuman yang lakas mo. Wala kang swerte dahil nasagasaan mo ako. Sisirain ko yang harap mo at ipaalam sa lahat na live-in-law ka lang. Kahit gaano ka pa magpakita at palibutan ang iyong sarili ng mga makapangyarihang tao, ang ugali ng iyong pagkaprobansyano ay hindi magbabago. Napaatras si Kensley. Hindi pinansin ni Harvey ang batas at sinaktan ang lahat ng mga mamumuhunan sa Golden Sands, at sinisira ang interes ng lungsod. Ibaba mo siya. Kung lumaban siya, patayin mo siya. Mabilis na hinubad ng mga lalaking nakauniporme ang mga safety lock ng kanilang mga baril. Naturally, sila ay tungkol sa upang isagawa ang kanilang mga order. Kung lalaban si Harvey at ang iba pa, walang pag-aalinlangan nilang hahawakan ang gatilyo. Malamig na tumawa si Cedric, at alam niyang ang mayabang na bastard na nasa harapan niya ay malapit ng magdusa ng isang malagim na kamatayan. Nakangiti rin si Elodie. Harvey, hindi mo ba naiintindihan na isa ka lang live-in son-in-law? Hindi mo ba alam na ikaw ay ganap na mas mababa kumpara sa mga taong ito mula sa mga top-rated na lupon? Kapag lumaban ka sa kanila, hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay. Nababaliw ka na ba? Inilabas ni Harvey ang phone niya, saka tumingin sa mga lalaking nakauniporme. Kung tama ang hula ko, ang Martial Arts Alliance ay ipinadala rin sa iyo ang mga ekspertong ito, tama ba? Ikaw ay may sapat na kaalaman, ngunit walang kabuluhan. Sabi ni Kensley na may malamig na ngiti.